Hello everyone! It's me again, Mami Rona, ang isang certified solo nanay tindera. Ngayon po, isi-share ko sa inyo yung aking mga panindang condiments dito sa aking sari-sari store. Bali, itong section po na to, dito po nakalagay yung mga condiments ko. Ito po ay malapit dito sa aking pintuan, sa harapan mismo ng aking tindahan. Ito po ay nilalagay ko dito para makita ng mga suki ko na bibili or mamimili ng kanilang mga pangluto or lulutuin. Dito po sa harap mismo ng aking tindahan, dito po naka-display yung aking mga banana blossom, curry powder, meron po akong annatto seeds. Actually, iisa na lang po itong annatto seeds ko, tsaka itong curry powder. Pag bumibili po ako nito, mga 3 peraso lang po. Basta 3 lang kasi hindi naman po siya gaanong fast moving. Bihira lang din. So, at least kahit papano, pag may maghanap, meron po akong paninda. At saka ito po ay binibili ko sa Pure Gold. At least makikita po natin dito na meron siyang expiration date. Ang pinipili ko talaga ay yung medyo matagal pa po ang expiration date. Ito po ay maayos ang pagkakasealed. Ito din po yung banana blossom, medyo mabenta po ito. Kaya ito po yung dinamihan ko ng bili. Meron din po akong Barrio Fiesta na mga bagoong. Ito po ay 3 klase po ang spicy. Ito naman po yung sweet. At ito pong isa ay regular lang po. So, ito po yung binibili ko dahil talagang nakapack na. Hindi po siya mangangamoy. At saka, yun nga din po, meron po siyang expiration date. Maganda po yung kanyang pagkakasealed. Bali ito po, may mga bumibili po sa akin nito, minsan pang ulam nila or minsan isinasahog nila sa binagoongan. So, syempre, meron din po akong breading mix, meron po akong tasty boy, at saka crispy fry. 2 klase lang po yung binibenta ko dito na breading mix. Meron din po akong breadcrumbs. Ayan po. Ito po yung binibili ko dahil medyo mas mura lang po ito. Tapos, meron din po ako syempre ang napakamabentang magic sarap. Dito ko po siya nilalagay para kitang-kita. Ayan po. At syempre, meron din po ako. Ito yung iba-ibang klase ng paminta. Okay? Meron po akong crack, meron po akong buo, at syempre ito yung ground. Ngayon, meron din po ako syempre yung dahon ng laurel. Dito naman po sa baba, yung assorted na mga cubes. Ito po yung chicken. Ito naman po yung bago ng Maggi. Chicken cubes din po. Ito naman po yung pork. Meron din po akong beef. Ubus na po yung shrimp cubes ko. Meron din po akong shrimp cubes. Yun nga lang po, bumibili lang po ako ng mga 6 na piraso lang. Dahil nga po sa hindi naman po siya gaanong mabenta. Pero yun nga po, minsan ay mayroon pong naghahanap. At syempre, ang pangsigang. Meron po akong original at saka yung with gabi. Ito lang po 2 to ang binibili ko dahil ito lang naman din po ang mabenta sa aking tindahan. Ito po sa unahang parte ng aking shelf. Nandito po meron po ako nakadisplay yung green peas, mushroom. Hulang po yung binibili ko dahil kung sakaling ang gusto nila ay pieces and stem, pwede naman po nilang hiwain na lang to. Tapos meron din po akong oyster sauce. Ayan po, ito po yung 150 grams. Meron din po ako ito yung susunod dun sa medyo malaki. Tapos meron po akong maliit, nandito po siya. Ayan po. So dito din po meron akong black beans. Ayan po. At syempre ito po yung medyo malaking sinigang with gabi. Naubusan na po ako nung sinigang na original. Syempre, ito din po, Ajinomoto. Maliliit lang po ang binibili ko. Ito din po yung ginisa mix. Ito po, pineapple tidbits. Ito po yung isang klase ng oyster sauce, ang Maggi. At saka syempre ang Mamasitas. At meron din po akong iodized salt. Ito po, paminsan-minsan may naghahanap baking soda. So, iisang klase lang po yan. Wala na pong iba niyan. Meron din po akong all-purpose flour. Ito po yung nakapack siya. Kasi yung iba ayaw nila nung
nakatingi lang. Gusto nila yung mismo nakapack. At syempre meron din po akong toothpick. At syempre yung fruit cocktail po na iisa lang po ito. Paminsan-minsan lang naman din po may naghahanap nito. At syempre yung gawgaw. Ito po, nilagay ko po ito dito para kahit papano nakikita ng mga bumibili na meron pala akong tinda niyan. Actually, 3 lang yan. Nabili na yung 2. So, isa na lang po. Dito po sa baba nakalagay yung mga biskwit ko para kita din. Pero dito po, ito pa rin po yung continuation ng mga binibiling pangluto. Siyempre, meron po akong udong. Ito naman po yung miswa. Hindi ko pa po siya nariripak. Ito naman po yung munggo. Ayan, niriripak po ito ng nanay ko. Ito po ay all-purpose flour. Ganito po siya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na minsan po may mga bumibili rin naman ito. 10 pesos po ang benta ko ng isang tingi na ganyan. At syempre, meron din po ako. Ito po yung cornstarch. Ayan po. At syempre, dito po ang asin. Medyo marami po akong stock na asin dahil yan nga po ay mabentang mabenta. Syempre, nandito po yung aking itlog. Nandito po yung mga tingi kong mantika. Syempre, nandito na po yung iba pang pangluto. Luya, sibuyas na pula, sibuyas na puti. Dito po yung iba kong gulay, may kamatis, at saka syempre, dito yung aking patatas na ayan po, ay medyo paubos na. Bukas po ay mamimili na ulit ako. At syempre, yung aking bawang. So, yun po yung mga gamit na pangluto. Dito po ito sa aking mismong harapan para kahit papano nakikita ng mga customer ko na meron pala akong mga ganitong paninda. Dito naman po sa kabilang stante ko, nandito naman din po yung aking mga mamasitas na kare-kare mix at saka caldereta. At syempre dito po sa baba, nandito po yung aking menudo afritada mix. Ito din po yung mga cream of mushroom, nido oriental, at saka syempre yung mga panggawa ng mga Mr. Gulaman. Ayan po, assorted po siya. Nandito po yung iba kong malalaki na mga, ayan po, meron din po ako nito, garbanzos. Actually, iisa lang po ito kasi bihira lang naman din po yung bumibili nito. Once po na nabili na, bibili ulit ako ng isa. Pa isa-isa lang. Syempre, ito po, yung corn, iisang peraso lang din po yan. At syempre, dito ko po nilalagay yung aking green peas na nakalata. Ayan po. Dun sa kabilang kong stante, meron din po. Tapos dito po, dito naman nakalagay yung nakakan ko na green peas. At syempre, ito po yung mushroom. Ayan po, dito ko rin po nilalagay yung nakakan ko na mushroom. Dun po sa kabila, nandun din yung naka-pouch lang. Dito ko po to nilalagay kasi minsan po, once na nakita nila na meron akong maliit, nagtatanong naman na po sila, meron po ba na medyo malaki? So, dito na po ako kukuha. Dito po kasi hindi na po siya gaanong kita. So, pero ito po mga ito na nandito, nakikita po nila yan once po na nandun sila sa labas. Okay. Yung iba po na mga talagang kilalang kilala na mga condiments ko, ay dito ko na lang po siya nilalagay. Ayan, medyo nasa dulo na po at tago na. Kasi medyo maliit lang din po talaga tong tindahan ko. Hindi po lahat nakikita. Pero ito po kasi, ito yung mga talagang tinatanong nila. So, alam nila na meron talaga ako. Kasi ito po talaga yung parang mga main talaga na condiments na ginagamit nila. Tulad po ng patis. Ayan, may 2 klase po akong patis. Spicy at saka ito po yung original flavor. Saka meron din po ako naka-pouch. Dato puti lang po talaga at saka Lorenz patis ang binibili ko dahil ito lang din po ang kanilang laging hinahanap. Syempre, meron din po akong Del Monte tomato sauce. 2 klase lang din po ang aking binibili. Ito po ay yung 200 grams at saka yung 250 grams. Syempre, meron din po akong spaghetti sauce. Pero ang spaghetti sauce ko po talaga, sa totoo lang, tagda 2 klase lang. Kasi hindi naman siya gaanong mabenta. Pero kahit pa paano yun nga po, pag may naghahanap meron silang mabibili. At syempre yung aking tomato paste. Ayan po, meron akong tomato paste. Nandito din po nakalagay yung aking mga ketchup. Meron po akong Del Monte at saka UFC at saka yung pouch po na UFC. Siyempre, meron din po akong 2 klase ng oil dito. Yung vegetable oil at saka yung
pure coconut oil. Kasi ito po ay hinahanap din sa akin to. At syempre, yung mga gustong makatipid, ito lang din po ang kanilang binibili, ang dibote na mantika. Dito din po, nandito po yung aking mga toyo. Meron po akong nakabote. At syempre, ito po yung 100 ml, 200 ml. Sa suka naman po, 100 ml and then 200 ml. At saka syempre po, ang nakabote din po. Saka syempre, ito pong Coco Mama Fresh Gata. Napakabenta po nito sa akin. So, medyo marami po akong stock nito, meron pa rin po sa loob dahil minsan po yung mga bumibili nga po, wala akong malaking size nito. So yung iba, dalawa-dalawa akong bumili or tatlo. So kailangan kong damihan na lang yung ganito. Okay, meron din po akong Mang Tomas, hot and spicy, at saka syempre ito yung original, saka yung iba po ay gusto po ay medyo malaki. So ayan po yung aking mga condiments. At syempre po, dito po sa taas, nandito po yung aking asukal. Tatlong klase lang din po yung aking asukal. Yun nga lang po, naubos na po yung brown. So, ito po ay white po at saka wash sugar. Pinagsama ko na lang po. So, ayan po. Bali, ito po yung labas nga po ng aking tindahan. So, ito po ay kitang-kita, itong mga condiments na to, kitang-kita po sa labas. Yung aking tindahan po kasi ay pahaba. So, dito po, once na sumilip sila dito, makikita na po nila yung iba pong condiments. Kumbaga, ito po yung mga condiments na kumbaga ini-introduce ko na gusto kong ipaalam dun sa mga customer ko na meron po akong mga paninda po na ganito. So, once ang customer po nandito, sumilip po dito, makikita po dito sa aking shelf na to, yung mga condiments ko po na iba. Ayan po, kumbaga ito nga yung ini-introduce ko. At once po na sumilip po sila dito, ayan po, makikita naman din po nila yung iba pa pong mga condiments ko. So, ayan po. So, medyo nakikita po nila. So, yung iba po, ayan, hindi na po nila nakikita. Once na dito sila sumilip sa pintuan, hindi na po nila makikita itong mga to. Pero, alam na nila na meron po ako nitong mga paninda dahil kumbaga, ito po yung mga items na nai-introduce ko na before na meron po akong mga paninda nito. So, alam na ng mga suki ko, ng mga customer ko na meron po ako nito. So, inilagay ko na lang po siya dito sa likod para kahit hindi po nila makita, alam na po nila. So, ganun lang po yung aking pagdi-display ng aking mga paninda para kahit papano po, mabili po yung aking mga bagong paninda. So, ayan po ang aking pag-display po. Talagang pinag-iisipan ko din. Yung mga hindi po nabibili, malimit po inilalagay ko na lang dito sa harapan. So, yun lang po ang isi-share ko sa ngayon kung paano ko po dinidisplay ang aking mga condiments para kahit papano po nalalaman nila, lalo't na importante po ito dahil gamit po nila ito sa pagluluto para po yung iba ay hindi na nila na itatanong, yung iba naman po alam na po nila na available ito sa aking tindahan. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo ang video na ito. Paki-like naman po at paki-subscribe po sa aking YouTube channel, ang Solo Nanay Tindera. God bless everyone.